Dadalhin tayo ng kasong ito sa Guwahati, Assam o kilala rin sa tawag na Gateway to Northeast India. Ang Guwahati ay isang maunlad na syudad na malapit sa Brahmaputra River sa Northeast Indian state of Assam. Popular ang lugar na ito dahil sa mga holy sites na matatagpuan dito katulad ng Hilltop Kamakya Temple at mga shrines ng mga Hindu deities katulad ni Shiva at Vishnu. Ang Guwahati din ang tea capital ng bansa kung saan matatagpuan ang napakaraming tea plantations, particularly the famous Assam tea. Sa lugar ding ito matatagpuan ang pamosong one-horned Indian rhino, mga wild water buffaloes, pygmy hog, mga tigre at maraming iba't ibang klase ng mga Asiatic birds. Sa lugar na ito nakatira ang mag-inang Shakari Day at ang anak nitong si Amarjyoti Day. Kahit na dalawa lamang silang magkasama sa buhay, hindi iyon naging hadlang para kay Shakari na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang nag-iisang anak. Nang mga panahong iyon, nakapagpundar na din si Shakari at nagmamay-ari na rin ito ng maraming properties at paupahan sa kanilang lugar, kaya't hindi naging problema ang pera sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mag-ina. Ngunit nag-iba ang takbo ng lahat nang makilala ng binata ang dalagang si Bandana Kalita. Katulad ni Amarjyoti, may sinasabi din sa buhay ang pamilya ni Bandana. Magkaibigan lamang sila nung una, ngunit hindi rin nagtagal ay nahulog na rin silang dalawa sa isa't isa. Kahit na parehas na maayos ang pamilyang pinagmulan, hindi pa rin naging madali ang lahat para sa magkasintahan. Hindi sang-ayon ang parehas na pamilya sa kanilang relasyon at sinubukan ng kani-kanilang pamilya na paghiwalayin sila. Ngunit nanatili silang matatag sa hamong iyon ng kanilang relasyon. Pinili nilang lumayo at magpakasal ng sikreto mula sa kanilang mga pamilya. Ngunit sabi nga nila, walang sugat na hindi nahihilom ng panahon. At totoo iyon sa sitwasyon ni na Amarjyoti at Bandana. Over time, dahil na rin sa paulit-ulit na panunuyo nila sa kanilang mga magulang, ay natanggap din ng parehas na partido ang kanilang pagsasama. Dumaan naman ang ilang taon sa kasamaang palad ay hindi pa rin nabibiyayaan ng supling ang mag-asawa. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pinanghinaan ng loob sina Bandana at Amarjyoti. Sa halip ay mas lalo pa nilang pinag-igting ang kanilang pagmamahalan. Nang puntong iyon, tanggap na ni Shakari ang asawa ng kanyang anak, kaya talaga namang todo ang suporta nito sa mag-asawa. Dahil kaisa-isa niyang anak si Amarjyoti, siniguro ni Shakari na wala siyang magiging kahit na anong pagkukulang sa kanyang anak. Dahil na rin marami silang paupahang bahay, nagdesisyon din silang magpisa na lamang sa iisang bahay nang sa ganon ay maalalayan niya ang mag-asawa. Sinuportahan niya rin ang pinansyal na pangangailangan ng mga ito kaya't halos wala nang iintindihin pa sina Amarjyoti at Bandana. Hinimok niya din ang kanyang daughter-in-law na magpursige sa kahit na anumang gusto nitong tahakin sa kanyang karera. Nang mga puntong iyon ay nais di umano ni Bandanang maging isang gym instructor na hindi naman hinindian ng mother-in-law. Habang naghahanap ng trabaho, siya muna ang sumagot ng lahat ng gastusin sa kanilang pamamahay at hindi ni minsang inubliga ang mag-asawa na mag-ambag sa mga gastusin. Iyon na lamang ang tanging maitutulong niya sa mag-asawa upang masiguro na wala na silang poproblemahin pa habang binubuo nila ang pundasyon ng kanilang buhay. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ang mga kapitbahay nang magdesisyon si Shakari na lumipat ng ibang bahay. Hindi naging malinaw kung ano ang naging dahilan ng paghiwalay nito sa mag-asawa. Lumipat ito sa 5-story building na pagmamay-ari niya sa Guwahati at pinili na lamang na mamuhay na mag-isa. Nang mga puntong iyon, tinigilan na rin ni Shakari ang pakikipag-usap sa sarili niyang anak. Dahil sa paghihiwalay ng mag-ina, napilitan si Amarjyoti na maghanap ng trabaho dahil ng mga puntong iyon ay itinigil na din ng kanyang ina ang financial support na ibinibigay nito sa kanilang mag-asawa. Nang mga puntong iyon, lahat ng mga renta sa mga paupahang bahay ni Shakari ay pumapasok sa kanyang iba't ibang bank accounts at tanging ang kapatid nitong lalaki at tiyuhin ni Amarjyoti ang merong access. Dahil sa paghihiwalay nilang iyon, naging napakadalang na lamang nilang mag-usap at unti-unting lumayo ang loob ng mag-ina sa isa't isa.
Hanggang sumapit ang August 29, 2022. Inireport ni Bandana ang pagkawala ng kanyang asawa at biyanan sa mga pulis. Sinubukan niyang kontakin ang mga ito, ngunit hindi na sila sumasagot sa kanyang mga tawag. Pumunta siya sa istasyon ng pulis habang naghihisterikal upang i-report ang pagkawala ng kanyang mga kaanak, ngunit wala din namang agad na naitulong ang mga pulis. Nagsagawa sila ng investigasyon, ngunit lumipas ang 2 buwan ay wala pa ring malinaw na sagot kung ano ang nangyari sa mag-ina. Oktubre ng parehas na taon, lumutang naman ang isang pinsan ni Amarjyoti at kusa itong nagpunta sa Nunmati Police upang magpahayag ng kanyang nalalaman. Ayon sa kamag-anak ng mag-ina, pakiramdam niya ay may kinalaman si Bandana sa pagkawala ni na Amarjyoti at Shakari. Pinagsususpetsahan di umano nila si Bandana dahil ipinacheck nila ang bank account ni Shakari at nakumpirma nila na halos linggo-linggo ay may nagwi-withdraw ng pera mula sa mga bank accounts. Ngunit sa kasamaang palad ay walang ginawa ang mga pulis sa impormasyong ito na binigay ng kamag-anak ng mag-ina. Ilang buwan pa ang lumipas, muling bumalik si Bandana sa istasyon ng mga pulis upang makibalita kung meron ng pag-usad sa kaso ng kanyang asawa at mother-in-law. Ngunit wala pa ring impormasyon na maibigay ang mga pulis sa kanya. Ayon sa mga pulis, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at wala pa rin silang nahahanap na lead sa kaso. Sa puntong ito, nagdesisyon na siyang umalis sa bahay ng kanyang in-laws dahil pakiramdam niya ay sa kanya nakatingin lahat ng mga tao. Dito na nagdesisyon si Bandana na muling bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. 6 na buwan naman ang dumaan ng huling mamataan ang mag-ina, ngunit wala pa ring malinaw na lead kung nasaan si Amarjyoti at Shakari. Dito na nagdesisyon si Bandana na umapila sa Criminal Investigation Department upang mas mapadali ang pagkakahanap sa kanyang asawa at biyanan. Dito na rin nagpahayag si Bandana ng kanyang mga suspetsa sa mga pulis. Ayon kay Bandana, pakiramdam niya ay may kinalaman ang tiyuhin ng kanyang asawa sa pagkawala ng mga ito. Ito lamang di umano ang may access sa mga bank accounts ng kanyang biyanan, kaya't wala nang pwedeng mag-withdraw ng pera kundi ang tiyuhin ng kanyang asawa. Base sa transaction history ng bank account, umabot ng halos $6,000 o 350,000 pesos na ang nawi-withdraw sa account ng kanyang mother-in-law. Hindi naman alam ng mga pulis kung saan sila papaling dahil tila ng puntong iyon ay nagtuturoan na ang pamilya ng nawawala. Ayon sa pinsan ng mag-ina, maaaring may kinalaman si Bandana sa pagkawala ng mga ito, habang si Bandana naman ay sinasabing ang tiyuhin naman ng kanyang asawa marahil ang mastermind sa pagkawala ng kanyang mga kaanak. Ngunit lahat ito ay mga espekulasyon lamang dahil ng puntong iyon ay wala pa ring nahahanap ang mga pulis ng matibay na ebidensya upang matukoy ang totoong salarin. Ang nakapagtataka lamang ay tila walang pagmamadali ang mga pulis na magkalap ng ebidensya. Sa impormasyong natanggap nila mula sa pinsan ng mga nawawala, maaari na nila sanang kuhanin ang mga CCTV upang makumpirma kung sino nga ang salarin. Ngunit dumaan pa ang ilang buwan bago pa nila ito ginawa. Ngunit na mga puntong iyon, nagsususpetsa na rin ang mga pulis kay Bandana dahil sa paulit-ulit nitong paninisi sa tiyuhin ng kanyang asawa. Kaya't dito na nagsimulang i-monitor ng mga pulis ang telepono ni Bandana. Dito na rin nagdesisyon ng mga pulis na imbestigahan na rin ang withdrawal sa bank account ni Shakari upang matukoy kung sino mismo ang taong nagwi-withdraw sa account. Dito na nagsimulang himayin ng mga pulis ang bawat withdrawal na nangyari at isa-isang kinuha ang CCTV footages sa bawat ATM machines kung saan nangyari ang pagwi-withdraw ng pera. Dito na nakumpirma ng mga pulis na hindi ang kapatid ni Shakari ang nag-withdraw sa account, kundi ang daughter-in-law niya mismo na si Bandana. Dito na nagsimula rin ang pagmamanman ng mga pulis sa babae. Isa-isa nilang kinausap lahat ng mga kapitbahay ng mag-asawa at ayon sa isang kapitbahay,
Ilang araw bago mawala ang mag-ina, ay nakita niyang may sinusunog itong kung ano sa itaas na bahagi ng kanilang apartment. Idinagdag din ng kapitbahay na merong 2 hindi kilalang lalaki na palaging bumibisita kay Bandana sa kanilang bahay simula nang mawala ang mag-ina. Dahil halos 7 buwan na ang lumipas nang mawalang parang bula ang mag-ina, mas lalo nang nahirapan ang mga pulis na makahanap ng ebidensya na magpapatunay na may alam nga si Bandana sa pagkawala ng kanyang asawa at mother-in-law. Wala rin namang makapagsabing mga kapitbahay kung sino ang mga lalaking pumupunta sa bahay ni Bandana. Ngunit kahit na medyo malabo pa ang lahat, inaresto pa rin ng mga pulis si Bandana at siyang naging prime suspect sa krimen. Dinala nila ito sa istasyon ng pulis at doon ay pinapanood nila ang footage kung saan makikita ang 2 lalaki na papasok ng kanilang apartment. Dito na rin nila kinumpronta si Bandana patungkol naman sa mga withdrawal sa bank accounts ng kanyang mother-in-law. Walang kaabog-abog. Inamin ni Bandana na siya nga ang nagwi-withdraw sa bank accounts ng kanyang biyanan, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga ito. Muli, bumalik siya sa una niyang pahayag na ang tiyuhin ng kanyang asawa marahil ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang asawa at biyanan. Halos 2 araw na kinuwestiyon ng mga pulis si Bandana sa estasyon. Naging napakailap nito sa pagsagot sa mga katanungan ng mga pulis. Ngunit dumating ang punto na hindi na rin niya napanindigan ang kanyang pagsisinungaling. Katulad ng nabanggit kanina, naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa kahit na hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Wala naman silang naging issue masyado sa pera dahil na rin sa suporta ng kanyang biyanan, kaya't maayos na sana ang lahat. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin nang maging isang gym instructor si Bandana. Sa araw-araw nitong pagpunta sa gym, nakilala nito ang taxi driver na si Dante Deca. Unang kita pa lamang sa kanya ng taxi driver ay nagandahan na ito sa kanya. Simula ng una nilang pagkikita, araw-araw na siya nitong hinahatid at sinusundo sa gym. Hindi rin naglaon ay nahulog na rin si Bandana sa taxi driver. Sa tuwing aalis ang asawa nitong si Amarjoti ay pinupuslit nito si Dante sa kanilang bahay upang doon magtalik. Nang mga puntong iyon, nagkaroon din ng sexual na kaugnayan itong si Bandana sa kaibigan ng kanyang kalaguyo. Ang lalaking ito ay si Arup, na isa namang magtitinda ng gulay sa palengke. Salitan at paulit-ulit din itong nakitang pabalik-balik sa apartment ni Bandana. Bukod pa doon, may ilan pang ibang mga lalaki na nakita sa CCTV na bumibisita kay Bandana sa kanilang apartment, na parang ginawa ni Bandana ng isang motel ang kanilang bahay upang makipagtalik sa iba't ibang lalaki habang wala ang kanyang mister. Masyado itong naadik sa pakikipagtalik kaya't hinanap niya ang excitement na iyon sa iba't ibang lalaki. Hindi naman nagtagal, nalaman ni Amarjoti ang ginagawa ng kanyang asawa. Halos masiraan ito ng bait nang malaman niya ang pangbababoy na ginagawa sa kanya ni Bandana. Gulat na gulat ito dahil ni sa hinagap ay hindi niya akalain na magagawa iyon sa kanya ng kanyang asawa. Kahit na mahal pa niya si Bandana, nagdesisyon si Amarjoti na mag-file ng divorce at tuluyan na ngang iwanan ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na humingi ng tawad sa kasalanang kanyang nagawa, mas inuna pa nitong mag-isip kung paano mapupunta ang properties ng mag-ina sa kanya. Alam niya na kung itutuloy nga ni Amarjoti ang diborsyo, ay hindi siya nito bibigyan ng kahit na 5. Dahil sa pangambang ito, nagdesisyon si Bandana na dispatchahin ang mag-ina. Base sa testimonya ni Bandana, dumating siya ng Guwahati ng August 17. Pinuntahan niya ang kanyang mother-in-law sa bahay kung saan ito lumipat. Dumating siya doon kasama ang lalaking si Arup. Nang dumating sila sa apartment, nakumpirma nila na mag-isa lamang ang matanda sa kanyang bahay. Habang nag-uusap sa sala, dito na nila pinagbubugbog ang matanda hanggang mawalan ito ng malay. Nang makumpirmang hindi na humihinga ang matanda, dito na nila pinagtulungang pagpira-pirasuhin ang katawan ng kanyang biyanan.
Inilagay nila sa itim na plastic ang mga parte ng katawan ng matanda at saka ipinasok iyon sa ref na nasa kusina ng bahay. Pagkatapos noon, saka naman sila tahimik na umalis ng bahay. Nang mga puntong iyon, wala pa ring ideya si Amarjyoti sa sinapit ng kanyang mahal na ina. August 23 naman, umuwi si Amarjyoti ng kanilang bahay galing sa trabaho. Pagod na pagod si Amarjyoti ng araw na iyon kaya agad itong pumasok sa kanilang kwarto upang magpahinga. Maya-maya pa biglang pumasok si Bandana sa pinto, dala ang isang baso ng juice at tinapay. Kahit nagalit pa rin siya sa asawa, hindi siya nagdalawang isip na lagukin ang juice na alok ni Bandana. Ngunit ilang minuto pa lamang nang mainom niya ang juice ay bigla nang nagdilim ang paningin ni Amarjyoti. Nang masigurong wala nang malay ang asawa, saka naman tinawag ni Bandana ang isa niya pang kalaguyo na si Dante Deka. Dito na nila sinakal ng napakahigpit si Amarjyoti at nang makumpirmang patay na ito ay saka naman nila pinagpira-piraso ang katawan ng kanyang asawa. Katulad ng ginawa nila sa kanyang biyanan, inilagay nila ang pira-pirasong katawan nito sa supot at saka inilagay sa refrigerator. Sa loob lamang ng ilang araw, napatay ni Bandana ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan sa tulong ng kanyang mga kalaguyo. Matapos may isagawa ang karumal-dumal na krimen, dito na sila nag-isip kung paano nila mai-dispose ang mga parte ng katawan sa loob ng ref. Dito na inutusan ni Bandana si Arup at Dante na kunin ang mga labi ng kanyang biyanan at dalhin ang mga iyon sa kanyang bahay. Dali-dali namang sumunod si Arup at pinag-drive pa nga siya ni Dante papunta sa apartment ng matanda. Isinakay nila ang mga plastic sa taxi na pagmamay-ari ni Dante. Nang makarating sa bahay ni Bandana ang mga lalaki, saka naman sila nag-drive papunta sa kagubatan ng Cherrapunji upang doon itapon ang mga labi ng kanyang asawa at biyanan. Nang matapos nila ang misyong iyon, saka naman bumalik si Bandana sa kanilang apartment upang sunugin ang dugoang damit ng kanyang asawa at biyanan at ilan pang dokumento na maaaring magdawit sa kanya sa pagkawala ng mga ito. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay na ang sinusunog pala ni Bandana ay mga ebidensya na siyang magpapaliwanag sa malagim na sinapit ng mag-ina. Makalipas ang 2 araw, dito na nagpunta si Bandana sa istasyon ng pulis upang i-report ang pagkawala ng kanyang asawa at biyanan. Nang marinig ang testimonyang iyon ni Bandana, tumulak ang mga pulis sa Cherrapunji upang subukang hanapin ang labi ng mag-ina. Matapos ang ilang araw, nahanap nila ang ilang parte ng katawan ni Shankari. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila natunton ang ulo ng matanda. Kahit anong hanap naman nila, sa kasamaang palad ay hindi nila natunton ang mga labi ni Amarjyoti. Nang mga puntong ito, nasa kustodiya na rin ng mga pulis na Dante at Arup na katulad din ni Bandana ay silang naging prime suspect sa pagkamatay ng mag-ina. Ngunit sa kabila ng pagkakahuli, hindi naman kinakitaan ng pagsisisi sa mukha niya si Bandana. Sa mga larawan, makikitang pangiti-ngiti pa ito na akala mo'y isang hayop lamang ang kanyang napatay. Nagsalita naman ang ama ni Bandana at sinabi sa mga pulis na kung totoong nagkasala ang kanyang anak ay nararapat lamang itong mabigyan ng parusang kamatayan at dapat na mabitay sa harap mismo ng karamihan. Ngunit kahit na patong-patong na ang ebidensya pati na rin ang testimonya na magdidiin sa 3, si Bandana ay pansamantalang nakalaya dahil pinayagan ng korte na makapagpiyansa ito. Kakibat nito, inutusan siya ng korte na magpakita sa Nunmati Police 2 beses isang linggo. Hindi rin siya pinapayagan na makaalis ng Assam nang walang permiso ng korte. Sina Dante at Arup naman, sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin habang hinihintay ang paggulong ng kaso. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!